Hello guys, kumusta na kayong lahat? Nandito tayo sa kusina ngayon. Mag-pack tayo ng isda. Dumating na yung isda, bigay sa anak ng amo ko. Ayan. Ang daming preskong isda, preskong presko. Ito may hamor tayo. So itong hamor, hatiin natin ng 2 piraso. Para 2 bisis maloto. Ayan, dulas. Ayan, ang preskong presko ng hamor. Ito, ang laki. May danggi tayo. Tingnan natin ilang piraso ito. Ayan, ang fresh na fresh. May danggit sa Arabic isapi. May sibrim nut tayo. Sibrim. Saka may salmon. Bali, 7 slice ito. Oh, hindi pala 7. O, 7. Tapos may presko din tayo na gorgopan. Bali 4 na kilo yata itong gorgopan. Ang dami. Ayan guys, nakita ninyo ang gorgopan. Ang kintab-kintab pa. Preskong presko pa. So hatiin natin ito kasi pag nakalagay na sa freezer, mahirap na hatiin. So, itong sibrim, ilagay natin isa-isa sa plastic. So, ilagay natin dito para isa lang pagdala sa freezer kasi nasa loob kasi yung freezer namin. Sa loob. Ito. Bango. Preskong presko. Sa Pilipinas, ang mahal itong isda na to. So, pula-pula ang hasang. Sobrang pula pa. Fresh na fresh pa. Kasi malalaman mo sa amoy niya. So, tapon na natin plastic kasi may plastic talaga kami na pang balot, pang repack. May isda. So, ito ang danggit. Ano kayang English sa danggit? Basta sa Arabic ito, isapi. So, ipack natin 2, 4, 6. Kasi 3 lang kami, kasali ako. So, bawat kain namin, bawat prito ko 6. So, 2. So, gawin natin 7. Baka may extra na bisita, mga bata. So, ito sa 2, 4, 6, 7. 7. So, ito lang ito. Gawin natin 8. Piraso ba ito? 3, 6, 7. So, 8. Bilang na bilang, no? Diba? Ito, ang bango. Wow, ang sarap nito. Gustong gusto kong isda na to. Sarap nito sa paksiw. So, piraso ba ilagay natin? 3, 4, 5,
6. Ayan, nakita ninyo, ito ang palatandaan pag presko pa ng isda, ang pula-pula pa ng hasang. Yan. So, ang kintab pa ng balat niya, hindi pa sira. So, ibig sabihin, presko. 2, 4, 6, 7. Ito, 7. 2, 4, 5 lang pala ito. 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6. So, 7. Ito, 7. Bilang na bilang. So, itong salmon, hatiin din natin ito. Daming plastic. So, pinalitan ko siya ng plastic kasi para malinis maglagay sa freezer. Hindi maamoy na yung tubig sa isda. So, itabi muna natin ito. Ito, hatiin natin. Ano kaya ito? So, mas maganda siguro ilagay natin sa plastic. So, ito na lang siguro puting plastic. So, magtanggal tayo ng gloves kasi wala naman itong tinik na salmon. Malinis na. Na natin ito para hindi mangamoy. Paano ba ito? Ito. Kasi pag dikit-dikit, mahirapan tayo pag magkuha. So, ganyan na lang. So, ganyan. Dalawa-dalawa. So, ito, bali, i-wrap natin ito sa plastic. So, ganito na lang. Ayan. Kasi itong isda na to, iwan ko kailan pa ito maubos. Kasi hindi naman araw-araw mag-isda, minsan man lang. So, kailangan balutin ng maayos para hindi masira yung isda. Ayan. Isa-isa na pagkabalot. Ayan, ganito lang mga karosas para hindi tayo mahirapan pag gusto nating kumuha. So ito, dublihan natin ng plastic kasi nasira. Ayan.
So, ito na mga karosas. So, pwede natin ilagay ito sa ibabaw. Basta mabalot lang yan ng maayos, wala nang problema. Yan, pwede natin ilagay dyan. So, okay na yan, hindi na ito masira. Kasi kailangan hindi masira. Kasi pag hindi yan, kahit kunti lang, hindi nakabalot ng plastic. Parang mag-ano siya, mag-light pink. Parang hindi na masarap lutuin. So, kailangan balutin ng maayos. So, ito na ang hamor. So, mamaya hatiin ko ito. Thank you so much for watching, guys. Ingat!